So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay, mga kamanok. Okay, so nandito po ulit tayo upang sumagot sa napakarami niyo pong mga katanungan na palaging itinatanong sa akin dito sa ating comment section. So ako po ay natutuwa dahil marami po kayong nagtatanong. Ibig sabihin, marami po ang nagkakaroon ng interes na magtiwala sa ating mga recommendation. So mga kamamay, huwag po kayong mag-alala. Ibibigay ko po sa inyo lahat ng aking nalalaman pagdating sa pagmamanok para po makatulong din po pagdating sa inyong pag-aalaga. Okay? So, wag na po natin ito masyadong patagalin kasi marami na naman kayong katanungan kaya sigurado ako medyo magiging mahaba yung usapan natin ngayong hapon na ito. So, ang una pong katanungan ay galing kay Owen Daniel. Idol, tanong ko lang po, ano po ang gamot nangingitim kapag umiinom ng tubig? Okay, pagka ganito po ang inyong mga alaga, kahit hindi umiinom, halimbawa nag-workout siya, nag-exercise, makikita nyo naman talaga pag napagod ng konti yung manok, makikita mo nangingitim, nagiging violet yung mukha. Pag uminom ng tubig, o kaya naman halimbawa kumakain tapos medyo nabilaukan or naluugan, nangingitim din po. So pagka ganyan mga kamamay, possible, may problema po yan sa kanyang air sacs. Ano ibig sabihin ng air sacs? Yung pong mga bags do sa baga ng ating mga alaga. Pag humihinga po, dapat po ay lumolobo yun. Ngayon, pag po may problema dyan, sa halip na lumolobo po yun at healthy, may problema po yun, kaya po nangingitim. Kinakapos po ng hangin yung sistema ng manok. So kapag kaganyan, possible dumaan na po yan sa medyo matagal na sakit or nagkahalak po yan pero hindi agad nagamot. Yan po ang kalimitang nagiging sanhi at dahilan kung bakit po nangingitim ang ating mga manok. May magtatanong na naman dyan, paano ka may gagamutin ito? So, para sa akin, ini-out ko na po yung ganyan eh. Kasi nga po, masyado na po siyang na-expose sa napakatagal na infection sa kanyang katawan. Kung kaya't kahit bigyan mo yan ng antibiotic, hindi na yan, tsaka ang ganyan mga payat, hindi na bumubulto ang katawan ng mga yan, parang napasma na po yung manok kapag ganyan. So, i-out na po natin yan, hanap na lang tayo ng bagong aalagaan. Sorry to say, pero masasayang lang ang ating panahon, pera, pagod, pagdating sa kanya. Kaya mga kamamaya, maganda dyan, i-let go nyo na kahit masakit. So, hanap na lang kayo at ipangako nyo na mas aalagaan po ninyo, bibigyan ng oras ang inyong mga alagang mga manok. Kasi nga, pag dumating tayo sa point na ganyan, ang hirap na po talagang gamutin. Okay? So, sana po ay maintindihan po ninyo. So, next question po tayo. Ito galing kay Richie Bourbon. Ayan, so Richie, ito yung katanungan mo. Kamanok, bakit kaya laging nagsusuka ng tubig na may patuka yung nokis ko? Yun ba ang dahilan kaya hindi tumataba kahit going 6 months na, 2 times a month ako nagpupurga? Okay, actually kapag ganitong nagsusuka yung inyong mga alaga na may patuka, so over ng inom. Sigurado ako sobrang inom nito. Okay, o baka naman ang ginagawa mo dito, hindi mo siya madalas nabibigyan ng fresh water. Kung kaya't pag pinainom mo siya, hagok na hagok siyang umiinom talaga ng sobra. Kasi uhaw na uhaw yung manok. Okay, kasi kahit tayong tao, ganyan din po. Di ba kung halimbawa uhaw na uhaw tayo, tapos hindi tayo makainom, tapos once na nakakita tayo ng tubig, talagang halos ubusin na natin yung tubig para mawala yung ating uhaw. Ganon din po ang manok. Kapag hindi po kayo nagbibigay ng fresh water, ang ibig ko sabihin is fresh water. Kahit may tubig dyan, may mga manok na kahit may tubig dyan, ayaw uminom. Bakit? Kasi nga hindi fresh water. Bakit? Kasi possible, minsan, alam din ng manok, kapag nainitan yung tubig, ayaw inumin kasi magkakasakit po sila. Okay, sana kung ganun lahat ng manok. Okay? Kaso nga, merong ibang ayaw uminom eh. Kahit may tubig ayaw uminom kasi nga hindi fresh. O kaya hindi safe inumin kasi nga nainitan, baka magkasakit. So, pag nakakita siya ng fresh water, iinom siya ng iinom. Lalo na kapag after feeding, o kaya naman after feeding mo lang siya binibigyan ng tubig, talagang uubusin niya yung clay o pot ng tubig. At yun ang nagiging sanhe kung bakit lumulungad o nagsusuka ng tubig na may patuka yung inyong mga alaga. So, advice ko po na sipagan po ninyo ang pagpapalit ng tubig ng painom sa kanila. And make sure, pag maglalagay kayo ng
painom, ipwesto nyo po doon sa hindi po makikita at nakikita ng araw. Kasi nga po possible, magiging sanhi ng sakit, ng halak, okay, at ng kung ano pa mang infection pagdating sa kanyang respiratory system, yung painom na yan. Kaya kung ikaw man may problema kung bakit nagsusuka, possible hindi ka madalas magpainom ng malinis na tubig sa kanya. Right? So next question po tayo. Eto mga kamanok, galing kay Marjorie Soriano. Idol, mas maganda ba sa manok na mas marami ang Jackie Oats kaysa sa Enerton na ipakain? Okay, so hindi po maganda. Kasi po, ang aking ratio lang po ng paghahalo ng fermented Jackie Oats sa patuka ng ating mga alaga is 10%. Kasi yung klima naman natin dito sa atin, hindi po ganun lumalamig. Kasi mainit po sa katawan ang Jackie Oats, ang fermented Jackie Oats. So, mas maganda po na 15% lang, okay, ang ating ihahalo sa pagkain nila para sa ganon, tamang-tama lang po. Kamanok, paano pag napasobra o napadami? Sabihin natin na, okay, marami talaga, 20%. O isang sandok ang inihahalo ko, halos hindi na maubos. Kapag ganun mga kamama, yung fiber, masyadong magiging marami sa sistema ng manok. At ang fiber, kapag marami sa katawan, idadry up po niya ang katawan ng manok. Tutuyuin po niya. Masyadong gagaan ang manok. Gaya rin po ng mais. May fiber din po ito na kapag kinain ng manok, gumagaan po sila. Kasi hindi po ganun karami yung tubig. Sisipsipin niya yung tubig. Kagaya ng mais, tingnan po ninyo, gumagaan ng manok. Pakainin niyo palagi ng maraming mais. Corn. Crack corn yung inyong mga alaga, gagaan po yan. Kaya hindi ko po advise mga kamanok na bigyan niyo po ng madaming fermented Jackie Oats ang inyong mga alaga kasi mamamaya at gagaan po yan. Bubulto ang katawan, lalapad pero gagaan po yung mga yan. At hindi ko rin po advisable or ina-advise na masyadong magaan ang inyong mga manok. Magiging saranggola po yan. Okay? So next question po tayo. Okay, ito galing naman kay Jerry Bren. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Jerry. Kamamay, bakit parang nabulag ang manok ko? Dati na may nakakakita siya. Ano ba ang paraan doon, idol? And salamat. So medyo maluwag yung category ng problema mo. Dati nakakakita pa yung manok mo, ngayon hindi na. So marami pong dahilan. O pwedeng baka yan po ay nagkasakit, nagkakuraysa, nabulag. Po pwede rin pong baka yan po ay tawag doon, nagkaroon ng yung lumalabo yung mata dahil sa ulan-init. Minsan po nagkakaganyan eh. O kaya naman po pwede pong kung ano mang nangyari, baka mamaya nag-rehearse pala yan. O ipinasyal po ninyo, biglang nabulag. Pwede rin pong dahilan yon. Okay? Pero mga kamamay, kung halimbawa pong ang dahilan ng pagkabulag ng inyong mga alaga is yung parang nagkakaroon ng puti-puti sa kanyang mata, parang katarata. Kumakapal po yung pinakaharap ng mata, nagkakaputi, tapos lumalabo. So kapag ganun, probiotics po ang inyong ibigay. Para sa ganun, mas maging maganda po ang absorption ng manok pagdating sa pagkain at yung infection sa loob is mas maibaba po ng katawan. Kasi po, pag tumataas po ang infection, ang mangyayari sa manok, namamayat, may gana pa rin naman sa pagkain, pero kalaunan mawawala. Tapos gagaan, mamamayat, magiging dry up po ang balahibo. Yan po ang palatandaan kapag nanlalabo yung mata. So kapag ganyan, probiotics po halo sa pagkain. Fermented Jackie Oats makakatulong para mag-gain ng weight. Kasi nga po, present yung probiotics, mag-gain po ng weight kasi i-absorb po niya lahat ng nutrients sa pagkain. So bigyan niyo lang po muna ng probiotics para sigurado po na maayos, healthy yung ating mga manok. Okay? So maliwanag tayo dyan kamamaya. So next question po tayo. Ito naman galing kay John David de Guzman. Idol, tanong lang po, ano po bang gamot sa tainga ng alaga kong manok nagtutubig po sa loob? Sana mapansin mo, Idol, and pa-shoutout na rin po from El Nido, Palawan. So, last question muna tayo mga kamamay.
So, nagtutubig po yung loob ng tenga ng inyong mga alaga. So, possible, ang nagiging sanhi at dahilan po nito is nagpapaligo po kayo na naaabot po yung kanilang tenga, nilulublob nyo po na naaabot po yung kanilang tenga. Pag nalalagyan po yun ng tubig, possible, yun po ang nagiging dahilan kung bakit nagka-infection. Tingnan nyo po yung ating mga alaga kapag umuulan. Hindi po sila gano'n nagpapakasaye. Sumisilong po sila kasi hindi po nila hinahayang mabasa po ang kanilang mga featherings. Hindi po sila kagaya ng mga waterfowls, kagaya ng mga bibe, ng mga itik, okay, na kung ano pa mang gustong-gusto diyang maglangoy na mga birds. Iba po ang ating mga alaga. Ayaw din po nila ng tubig. Hangin nga, ayaw nila eh. Ayaw nila nang natatamaan sila ng malakas na hangin, ayaw nila. So, ang advice ko, pag nagpapaligo ka, huwag mo masyadong pakailubog yung tenga ng manok kasi pinapasok ng tubig. So, hindi makalabas. Kasi may takip ang tenga ng mga yan, hindi po masyadong nakakalabas yung tubig. So, pag hindi nakalabas, okay, nakukontaminate po. So, ano po pwede nating igamot dito? So, kamamay pwede kang gumamit dito ng Oculin. Drop mo sa tenga, yung oil base para medyo matagal mawala. Pwede rin pong suka. Suka po mga kamamay, hindi po yung hindi po yung mga, tawag dito, yung spice vinegar na halo-halo na meron ng, yung sausawan ng chicharon, hindi ganun yung mismong suka lang talaga, wala pang halo. Wala pang nilalagay na asukal, na sibuyas, na kung ano pa man. Basta yung plain na vinegar lang po na suka. Patak nyo lang po kahit 1 hanggang 2 patak. Okay na po yon. So, antibacterial po kasi yon na po pwedeng makagamot ng ganyang klaseng infection. So, gawin niyo po yun araw-araw hanggang makita niyo po ang resulta. So mga kamanok, sana makatulong po yung mga simpleng advice pagdating sa pagmamanok and recommendations na aking sinabi ngayong araw. And hopefully, mas marami pang katanungan ang ating ma-receive. So mga kamamay ko, ikaw ay nanonood hanggang ngayon at may tanong ka rin pagdating sa pagmamanok, ilagay mo na yan sa comment section. Matutuwa ako para sa iyo at meron din po tayo magiging usapan bukas. Okay, dito sa ating channel. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.